Taong 2000 nang mamatay sa ilalim ng death penalty ang convicted rapist na si Alex Bartolome. Siya ang pinakahuling Pilipino na pinatawan niyan bago inabolish ang capital punishment noong 2006 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kilalang debotong Katoliko at tutol pa rin dyan. Kung tutuusin, dati pinahintulutan naman ng Simbahang Katolika ang parusang kamatayan pero para lang sa mga pambihirang pagkakataon. Pero ngayon, tutol na ang Vatican sa death penalty, sino man ang parurusahan at kahit ano paman ang kanyang kasalanan. Ayon sa bago nitong katekismo, ang parusang kamatayan ay atake sa dignidad ng isang tao na hindi raw nawawala kahit nakagawa siya ng mabigat na krimen. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte gustong ibalik ang death penalty sa mga piling krimen. I therefore ask Congress to act on all pending legislations to reimpose death penalty on the heinous crimes, especially in the trafficking of illegal drugs. Kabilang din sa gustong patawan ng death penalty ang kasong rape na sa ngayon ay reklusyon perpetua o habang buhay na kulong lang ang parusa. Dalawang hindi malilimutang kaso dyan ang napag-usapan sa bansa. Isa ang hinarap ni Hubert Webb na napawalang sala ng Korte Suprema noong taong 2010 matapos ang 15 taong pagkakakulong. Hindi tulad niya, hanggang sa Korte Suprema ay hinatulang guilty naman si Paco Larrañaga na dahil Spanish citizen ay sa Spain sa bisa ng isang treaty on the transfer of sentenced persons para doon makulong. Kung may death penalty, posibleng wala na si Paco ngayon. Buhay agad ang kapalit na ayon sa ilang kritiko ay posibleng maling parusa sa gitna ng hindi naman perpektong justice system. May mga pagkakataon ngang may mga inosenteng napagbibintangan kahit nga sa ibang bansa tulad sa China kung saan isang pinarusahan ng death penalty ang napatunayang inosente 18 taon matapos siyang ibitay. Sa ngayon, mahigit 50 bansa na lang ang nagpapatupad ng death penalty na inabandona na ng mahigit 100 bansa. Pero ang gobyerno hindi raw nagbabago ang planong ibalik yan kahit pa mismong Simbahang Katolika ang umabandona sa exemption sa death penalty. Prioridad pa rin po yan ng administrasyon na ibalik ang parusang kamatayan para sa mga seryosong drug-related na mga offenses. Inaprubahan na yan ng Kamara noong panahon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez at hindi na maapektuhan ang posisyon sa issue ng bagong speaker hanggang sa taong 2019. Pero sa Senado, hindi pa ito umuusad sa komite. Ang desisyon po, dahil naipasa na ito ng Kamara, ay nasa Senado na po. Para naman sa ilang Katoliko na tinanong ng GMA News, pwede naman sigurong ibalik yung sa nararapat lang siguro. Kung sino yung dapat talagang bigyan ng death penalty. They should be given a chance to change and redo their life. Death penalty is a waste of human life. Hindi na dapat pinapasok yung death penalty dito eh. Kasi bilang Katoliko kasi, bawal tayong kumitil ng buhay. Kasi bilang tao, dapat ba tayong tao din kikitil lang kapwa natin buhay ng tao? Hindi dapat. ako si Dano Tingkong ko ang inyong saksi.